At sa ibang balita naman mga kabayan, matapos ang pag-uusap ng China at Pilipinas kaugnay sa pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea, abay ito na naman mga kabayan dahil hindi na naman tumupad sa usapan ang China at muli nitong hinaras ang mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Grabe mga utol, no? Nag-uusap tapos, pero nag-uusap, China, Pilipinas, pauhupain ng tensyon. Ngayon, pagkatapos mag-usap, hindi naman nila tutuparin yung kanilang mga yung napag-usapan, hindi sila tutupad itong China. Nangyari na yan no, pagkatapos mag-usap ni President Xi Jinping at ni President Bongbong Marcos last year, no? January 2023 yun, kung hindi ako nagkakamali. Napakaganda nung naging usapin nila. Naglabas pa sila ng joint statement. Pero wala naman tinupad, lalo pa nga nagkadaletse-letse yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. O at eto na naman, no? Nag-deploy sila ng 27 Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. So hindi sila tumutupad. Tapos hinaras na naman yung mga mangingisdang Pinoy natin. Ano ba naman yan? Hanggang kailan ba tayo yung lolokohin nila o maniniwala pa sa sasabihin nila? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Matapos ang pangyayari sa Baho de Masinloc, mga utol, kung saan hinaras na naman ng China Coast Guard ang ating mga Pinoy na mangingisda, yung mga nangunguha ng shell. Ang Baho de Masinloc po, sa mga hindi nakakaalam, may sa Scarborough Shoal na bahagi malapit sa Zambales. Okay? Yun ay inaagaw din na teritoryo ng China. Okay mga utol, at eto na naman tayo, no? Airdrop mission sa BRP Sierra Madre matagumpay. 27 Chinese Maritime Militia nagro-rotation na sa West Philippine Sea. Mga utol, yung BRP Sierra Madre ay yung barko ng Pilipinas na naka-station sa Ayungin Shoal, kung saan sinusuplayan natin yung mga troops natin doon dahil nga nasa gitna sila ng karagatan. Okay? So yun yung mga hinaharas, yung resupply mission. Eto ngayon, airdrop mission na ang ginawa. Okay? Bakit nga ba? Natakot nga ba tayo sa ginagawa ng China o pangaharang ng China? Yan ang ating alamin mula kay John Reps. Pakisubscribe yan. Pakilike na rin yung video, game na. O mas tama ba na airdrop na lang kapag magdadala tayo ng supply sa Ayungin Shoal? Dahil sa pahirapang resupply mission sa Ayungin Shoal, kung saan gumagawa ng mga agresibong hakbang ang China Coast Guard, tahimik na isinagawa ng Philippine Navy ang isang airdrop mission sa nakasadsad na barko ng Pilipinas. Alamin ang buong detalye mamaya. At matapos ang malalim na pag-uusap ng China at Pilipinas kung saan nagkasundo upang paupain ang tensyon sa West Philippine Sea, abay hindi na naman tumupad sa usapan ang China dahil muling hinaras na naman ng China Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Grabe, no? John Reps. Dahil sa mga panghaharang ng China Coast Guard sa mga barko at supply boat ng Pilipinas tuwing nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre, ay isinagawa ng Philippine Navy ang isang mabisang paraan para makaiwas sa blockade ng China Coast Guard. Ito ay ang airdrop mission upang mabilis na maihatid ang mga supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Matagumpay ang isinagawang airdrop mission ng Philippine Navy, ngunit limitado lamang umano o mas kaunti ang isinasakay na mga supply. Kinakailangan ding balutin maigi ang ibang mahahalagang gamit upang hindi pasukin ng tubig. Tama. Ang mga supply ay mabilis ding iniaahon ng ating mga sundalong nakadeploy sa Ayungin Shoal. Ito na mismo yung no? Samantala, hindi bababa sa 27 barko ang ipinadala naman ng China sa West Philippine Sea na isang major maritime militia rotation ayon sa isang maritime security expert na si Ray Powell. Ipinadala ang nasa 27 barko ilang araw matapos magkasundo ang China at Pilipinas na bawasan ang tensyon sa rehiyon sa pamamagitan ng diplomasya. Ayon kay retired US Air Force Colonel Ray Powell na ang mga kaganapan ay isang rotation ng mga Chinese militia ship dahil ang iba pang mga Chinese militia ship na matagal na sa lugar ay umuwi na kapag sila ay nagkakaroon ng mga kapalit.
At sa ibang balita naman mga kabayan, matapos ang pag-uusap ng China at Pilipinas kaugnay sa pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea, abay ito na naman mga kabayan dahil hindi na naman tumupad sa usapan ang China at muli nitong hinaras ang mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Grabe mga utol, no? Nag-uusap tapos, pero nag-uusap, China, Pilipinas, pauhupain ng tensyon. Ngayon, pagkatapos mag-usap, hindi naman nila tutuparin yung kanilang mga, yung napag-usapan, hindi sila tutupad itong China. Nangyari na yan, no? Pagkatapos mag-usap ni President Xi Jinping at ni President Bongbong Marcos last year, no? January 2023 yun, kung hindi ako nagkakamali, napakaganda nung naging usapin nila. Naglabas pa sila ng joint statement. Pero wala naman tinupad, lalo pa nga nagkandaletse-letse yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. O at eto na naman, no? Nag-deploy sila ng 27 Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. So hindi sila tumutupad. Tapos hinaras na naman yung mga mangingisdang Pinoy natin. Ano ba naman yan? Hanggang kailan ba tayo yung lolokohin nila o maniniwala pa sa sasabihin lang? Sa totoo lamang mga utol, yung mga ilang senador natin ayaw na maniwala sa kanila. At ako, wala na akong tiwala o hindi na ako may magtitiwala kailan pa man sa mga pag-uusap na yan dahil hindi naman sila tumutupad kahit kailan. And ang matindi niyan, pag may nangyaring harassment o pambubuli sa West Philippine Sea, tayo pa yung sisisihin nitong China. Babalik ta rin pa nila yung sitwasyon na tayo pa yung palalabasin na mali sa mundo. Pero kahit kitang-kita yung mga ebidensya, mga utol, uunahin natin para simple na tayo nasa tama. Tayo po yung teritoryo po natin yung inaagaw. Hindi po tayo yung nangaagaw ng teritoryo sa kanila na kagaya ng kanilang sinasabi. Yun po yung sinasabi ng China na umalis kayo sa teritoryo namin para hindi namin kayo ganyanin. So, ganun mga utol. So, na matindi nito, tayo pa yung umiiwas. 'Di ba? Yung airdrop, isipin mo, dahil hinaharas nila o nahihirapan ang RORE mission natin na mag-supply sa Ayungin Shoal, kailangan tayo yung mag-adjust. Kailangan mag-airdrop mission tayo. Kaya itong isang report tungkol dito, mga utol, mula ito sa Palawan News, no? Mula sa Palawan News mismo. Look, AFP airdrop mission in Ayungin Shoal, West Philippine Sea. The Western Command of the Armed Forces of the Philippines utilized an islander plane to airdrop food supply to troops aboard the BRP Sierra Madre and Ayungin Shoal Sunday. A source stated that it was temporary solution since the civilian boats intended for performing the rotation and resupply mission is still unavailable. May problema nga daw po doon sa Unay sa May 1 kung hindi daw nagkakamali at saka daw masama yung panahon. However, the newly appointed AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla refrained from providing comments on the operation specific of the mission during the morning press briefing. We cannot comment on the operational details. Again, such option has been part of the operational mix that the AFP employs to support emergency supply needed by our troops in LS-57 given a short period of time. Kasi meron ng nakaschedule na resupply mission dapat ng January, na late na nga raw dahil nga raw po, ayon sa kanila, sira daw o may sira yata yung Unay sa May 1 na yun yung barko na nagsusupply sa Ayungin Shoal. So kaya naisip nila mag-airdrop na lang. Okay? So, pero ano nga ba? Ano nga ba ang totoo? Kailangan ba tayo nag-a-adjust dyan sa China para dyan sa mga resupply mission natin? O ano masasabi nyo dyan? Dapat talaga tinatapatan na natin sila ng mga pambubuli sa totoo lamang. Ano masasabi nyo? Pa-comment na lang. Tuloy na natin to. Ayon sa pahayag ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, tumungo ang mga mangingisdang Pilipino sa south entrance ng Baho de Masinloc upang manguha ng mga seashells. Maya-maya pa ay dumating ang isang rubber boat ng China Coast Guard na mayroong 5 sakay. Dito na bumaba ang mga Chinese at pinabalik ang kanilang mga nakuhang seashells. We optimize our presence dito. As I said, nagkataon lang talaga ngayon na inabot ng harassment ang mga Filipino fishermen na wala tayong Coast Guard at BFAR presence dito sa araw na yon. Kapag low tide, ang buong Scarborough Shoal, you can actually walk on it, no? Ang ginagawa ng mga Filipino fishermen habang naghihintay sila ng pag-high tide or pagkaayos ng panahon, ay dito sila nangunguha ng kanilang seashells na pangkain, no? And unfortunately, ang ginawa ng Chinese Coast Guard noong January 12, no,
ng umaga ng January 12 ay nag-launch ng rubber boat ng isang Chinese Coast Guard vessel. At meron itong 5 Chinese Coast Guard personnel at nilapitan yung mga Filipino fishermen na nangunguha ng seashells dito. At bago sila paalisin, ay sinabihan pa silang they have to return yung mga seashells na ginather nila sa dagat. Chinese Coast Grabe mga utol, no? Wala silang karapatan na ganyanin tayo dyan sa ating mga teritoryo. Tapos sila yung ang lakas ng loob nila para tayo ganyanin sa loob ng ating teritoryo. Ang tanong, bakit hindi kumikilos ito? Takot ba tayo sa kanila? Teritoryo natin yung pinapasok nila, mga utol. Yung mga mangingisda natin, nahihirapan na kumuha ng kabuhayan, dyan sila nabubuhay sa mga yaman dagat. Hindi naman po illegal yung ginagawa ng ating mga Pinoy na mangingisda. At hindi naman po sa nasasakupan ng China nila ginagawa yung mga pangunguha na shell, pangingisda. So bakit tayo ginaganyan at bakit anong magiging tugon ng ating gobyerno dito? Makikipag-usap, magpa-file ulit ng diplomatic protest. So hindi ko sinasabing makipagbakbakan. Ang sinasabi ko, umaksyon tayo na naaayon do sa batas. Na protektahan natin ang ating mga mangingisda. Pwede naman natin gawin yun kasi nasa loob naman tayo ng teritoryo natin. Oy, China Coast Guard, huwag kayo pumasok dito. Hindi kayo pwede pumasok dito. Ganun dapat, no? Ano kayang pinakamaganda? So, syempre, mas alam ng ating mga otoridad dyan, ng ating authority. So, hayaan natin sila kumilos. Pero ang tanong, kailan? Ano ba? Diplomatic protest ulit? Para na hindi ba sila nauumay na tinotolongges lang sila ng China? Hindi ba sila nauumay na wala namang tinutupad ang China sa mga napagkakasunduan? It's time na bakura natin. Kumbaga, kaya kulang kasi tayo sa troops, mga utol. Kulang tayo sa mga boats, yung personnels ng Philippine Coast Guard at ng BFAR para proteksyonan itong ating mga teritoryo. So anong mga solusyon? Sabi nga nila, open daw sa kahit anong solusyon sila. Ngunit hanggang kailan tayo gaganyanin sa loob ng ating teritoryo? Yun ang nakakainis, mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Tuloy muna natin. Coast Guard naman, according sa mga Filipino fishermen natin, they cannot speak English, no? So ang sigaw sa kanila is by action lang, and then of course through their language na Chinese. So naiintindihan lang nila to dahil pinapakita kung what are their Pilipino naman. Of course, from the video you can see na nagagalit sila by yelling at the Chinese Coast Guard. Pero after quite some time, makipagtalo sila, nagko-comply naman sila sa guidance ng Chinese Coast Guard. Pero hindi dapat, 'di ba? Hindi dapat. Dahil hindi naman pag-aari ng China yung lugar na yan. So hindi tayo dapat tayo yung nagtataboy sa kanila. Hindi yung mga mangingisda natin ang itinataboy sa loob ng diba? Maling-mali, mga utol, maling-mali. Ito po ay hindi ko po kinukundina ang aksyon ng ating gobyerno. Hindi ko po sila pinangungunahan. Ngunit it's time na kumbaga, yung interest natin mas tingnan nila na hindi ko alam kung paano nila gagawin pero hindi na tama na ginaganyan tayo sa loob ng teritoryo natin na dapat tayo yung gumagano sa kanila. Hoy, huwag kayo pumasok dito. Teritoryo namin to. Dapat ganun Hindi Instead, yung mga Pinoy natin mga isda, yun yung pinapalo. So, huwag kayo dyan. Ganon ginagawa ng China. Anyway, anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Nakakainis lang kasi wala tayong magawa diba? Wala tayong magawa. May pag-usap tayo, magpadala tayo ng sulat, may pag-usap tayo sa kanila, wala naman Lalo lang tayo bubuli ng mga lintik na yan diba mga utol? So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, i-comment nyo na lang yung gigil nyo at inis. Ayun, hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay John Ross. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. We have the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyo lahat. Sana ay umaksyon o aksyonan talaga ito yung tutukan ng ating gobyerno. Sana naman. Pero kudos sa ating Philippine Coast Guard kasi alam kong nahihirapan din sila. Kasi talagang yung banta ng China mahirap. Mas marami sila Yun lang yun. Mas marami sila, mas malakas persa nila dyan sa West Philippine Sea. Tapos yung Coast Guard natin may mandato ng maximum tolerance. So,
kudos sa kanila, sa kanilang pagtitimpi, pagtitiis. At kudos sa lahat ng Pilipino. Salamat po sa inyo.